Magandang umaga po sa bawat isa. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol sa tamang pag-iingat ng ating physical na katawan. Kasamang niligtas ng Panginoon, hindi lamang ang ating kaluluwa, kundi pati ang ating physical na katawan. Kaya meron tayong hinihintay na physical resurrection. At sa ating spiritual life, sa ating pananampalataya, hindi tayo pwedeng mag-grow, sumulong sa layunin ng Panginoon, sa Christ likeness, kung napapabayaan ang ating physical na katawan. At malinaw nating makikita yan na kahit anuman yung desire na gusto nating gawin para sa Panginoon, kung meron tayong karamdaman, nalilimit palagi kung ano yung magagawa natin para sa Panginoon. Hindi pa natin nakikita yung mga spiritual struggles na nadulot na ang pinakasanhi ay ang problema natin sa ating physical na katawan. So ito ay obligasyon natin. Nakita natin last Sunday, ang kautusan na huwag papatay, kasama dito ay ang kautusan sa atin na dapat ay alam natin kung papaano ingatan ang ating physical na katawan. So kasama dyan, kailangan meron tayong kaalaman ng mga tamang pagkain na dapat nating kinakain. Sinasabi nila na yung merong mga sakit na namamana. Tama naman, meron talagang sakit na namamana. Halimbawa ngayon, si Abraham sa kanyang edad, tumataas yung kolesterol niya. Ang payat-payat lang ni Abraham pero tumataas ang kolesterol niya. Kasi possible nagmana siya sa akin, kasi lahi namin yung ganyan, yung cholesterol, yung sugar. Pero kadalasan, meron tayong sakit na namamana kasi kung ano yung kinakain noon ng ating mga magulang, yun din naman ang nailipat sa atin, yun din naman ang kinakain natin. Kaya parehas ang sakit. So, ito yung bantayan natin. Lahat tayo, merong mga pagkain na niluluto at kinakain natin ngayon kasi naipasa sa atin ng ating mga magulang. Kailangan lang nating suriin kung yung bang naipasa sa atin, masustansya. Baka masarap nga, hindi naman masustansya. So kailangan nating pag-aralan at kailangan tayong ma-equip kung ano ba ang mga nutrients na kailangan ng ating physical na katawan. Kasama sa pagiging Kristiyano po natin, kailangan yung kinakain natin ay healthy. Kinakain natin kung ano ang kailangan ng ating katawan. At isa pang kailangan ng ating katawan sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, basahin po natin. Seven and 8. Verse 7, 1 Timothy chapter 4 verses 7 and 8. Subalit tanggihan mo ang masama at ang walang kabuluhang katha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan sapagkat ang pagsasanay sa katawan, exercise, ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapaki-pakinabang sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So sinasabi ni Apostol Pablo, at makikita natin, merong dalawang katotohanan na sinabi siya kay Timoteo, na sanayin niyang maging banal. At sanayin niya na i-exercise ang kanyang katawan. At pinagkumpara niya, kung ikumpara natin ang kabanalan sa pag-exercise sa ating physical na katawan, higit na mahalaga ang kabanalan dahil magpapatuloy yan hanggang sa susunod na buhay. Pero hindi nga sinabi na hindi importante ang exercise.
Alam niyo po ba, ito ang isang napapabayaan natin. Kailangan po ng ating katawan ang physical exercise. Dahil marami tayong nakikita sa TV o yung mga unbelievers na nag-exercise sila, regular silang nag-exercise, pumupunta ng gym dahil gusto lamang nilang maging maganda o gusto nilang humaba ang kanilang buhay na hindi tayo naniniwala sa ganon. Kaya altogether, inalis natin ang pag-exercise. Nag-exercise tayo hindi para humaba ang ating buhay. Gusto natin mag-exercise kasi kapag naging malusog ang ating katawan, magiging useful tayo sa gawain ng Panginoon. So, nakita niyo po noon kung paano ako nag-struggle physically. Yung simpleng pag-preach lang, pagpunta ng Marcos, hindi ko magawa. So, kaya kong mag-preach, pero ang katawan ko hindi kaya. So, ganun din, kapag napapabayaan ang ating physical na katawan, nalilimit yung pwede natin gawin. Dahil paunti-unti, nakikita ko yung katawan ko nag-i-improve. Pati yung pagtuturo ko ngayon, yung stamina ko, hindi na ako nahihirapan kahit 3 beses pa akong magturo. So, ang point lang, kapag lumalakas, nagiging malusog ang ating katawan dahil kumakain tayo ng tama. At nag-exercise tayo ng regular, nagiging malusog po ang ating katawan. So, lately ko lang nalaman, meron palang iba't ibang exercise. Merong tinatawag na cardio, yung paglalakad, jogging, running, depende sa kaya mo. Siyempre, yung mga seniors, paglalakad lang. Ang purpose ng cardio, yung para ma-exercise yung puso at yung lungs. Meron din namang tinatawag na yung para sa muscles, gamitin mo lang yung body weight mo para lang mag-move yung iba't ibang muscles sa katawan mo. Si Sister Arcel yan. Yung doktor niya, kapag merong masakit sa katawan natin, kasi hindi nag-move yung muscles, yan. So, ang ibig sabihin, yung pag-gym, merong tamang lugar yan. Kung afford mong mag-gym, pumunta sa gym, kumuha ng instructor, gawin mo kasi kailangan yan ng ating katawan. Pero kahit sa bahay lang, yung mismong body weight natin, halimbawa push-up. Gamitin mo yung body weight mo, hindi mo kailangan ng dumbbells. Pero kung meron kang pambili ng dumbbells, mas maganda, bumili ka. Ako, yung simpleng dumbbells lang, so regular akong nagbubuhat, yung magagaan lang para mag-move lang yung muscles ko. Kasi yun ang pinaka-problema ko, yung mga muscles ko. Sumasakit kapag hindi nagmo-move. So, kailangan mabigatan. So, si Kotkot, nag-gym yan. Tingnan yung katawan niya. Si Brother Alcon, hindi na nag-gym yan. Hindi ko alam si Brother RJ kung nag-gym pa yan. Pero, tanungin nyo sila, malaki ang pakinabang. Malaki ang pakinabang. So, merong exercise, yung cardio, yung para sa muscles, meron din yung para sa stretching ng mga joints natin. So, ang ibig sabihin lang, kailangan nating pag-aralan yan. Meron namang YouTube, lahat naman yan makikita sa YouTube para turuan tayo. Huwag niyo pong isipin na ginagawa natin yung ganito dahil kamukha tayo ng mga unbelievers. Ginagawa natin to dahil kailangan nating ingatan ang ating physical na katawan. Kailangan nating ingatan. Parte ito ng obligasyon natin sa Panginoon. Sa unang Timoteo chapter 5 verse 23, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. So dito, habang ibinibigay ni Apostol Pablo yung mga responsibilidad ni Timoteo bilang isang pastor, kasama dito parang tinuturuan niya si Timoteo na uminom ka ng gamot para sa karamdaman mo sa iyong tiyan.
meron tayong maling paniniwala na dahil Kristiyano tayo, iingatan tayo ng Panginoon. At hindi natin kailangang uminom ng gamot, hindi natin kailangang magpagamot. Mali po yun. Tama, iingatan tayo ng Panginoon, pero meron siyang ginagamit na instrumento. Ang sinasabi sa atin, kapag meron tayong nararamdaman sa ating katawan, pumunta tayo sa doktor, magpagamot tayo. Actually, ang dapat natin gawin, bago pa dumating ang sakit, kaya meron tayong regular na blood test every 3 months para na monitor natin ang ating kalagayan ng ating physical na katawan. Para sa pag nakita mo pa lang sa results ng blood test mo, kapag tumataas na yung cholesterol mo, ang ibig sabihin kailangan ka nang uminom ng gamot. O kaya kailangan mo dagdagan yung exercise mo. Huwag mo nang hintayin na may stroke ka pa. Ang problema kasi sa atin, kapag malala na yung sakit, doon tayo pumupunta ng doktor. Kapag wala na, stroke ka na, paralisado ka na. Pero kung binabantayan mo yung katawan mo, nagpapa-blood test ka regular, nung mag-start tumaas yung cholesterol mo, naggamot ka na, hindi ka na darating sa punto na may stroke ka pa. So, ganun ka-importante na regular tayong nagpapa-blood test kasi yun ang paraan natin para ma-prevent natin yung mas malaking problema. So, hindi po pagiging Kristiyano o pagiging banal yung meron kang karamdaman, magpupray na lang ako, hindi na ako magpapagamot. Hindi po tama yun. Tama na meron tayong limitasyon. Kung wala kang pera, kung ano lang yung available. Merong mga centers na libre ang gamot, libre ang doktor, kailangan mo lang magpila, pumunta sa center. So, hindi binibless ng Panginoon ang pagpapabaya. Kung magpapabaya tayo, mararamdaman natin yung consequences. Mahirapan tayo. Mamamatay rin lang ako, hindi ba? Madalas natin sinasabi, mamamatay din ako. Huwag na akong magpapagamot. Ang problema, kung sana mamamatay ka agad-agad. Ang problema, kung maparalyze ka, matagal ka na may sakit. Magpapabigat ka pa sa asawa mo, sa mga anak mo, kakargahin ka pa. Kung sana agad-agad na lang, talagang mamamatay tayo, walang problema kaya lang, magkakasakit ka pa bedridden ka pa. Magiging mabigat ang buhay natin pag gano'n. So, importante na ingatan natin ang ating katawan. So, yung tamang pagkain, kailangan natin pag-aralan. Ano ba yung pagkain na kailangan ng ating katawan? Last week, pumunta ako kina Brother Tops. Ako, ini-encourage ko kayo, pumunta kayo sa bahay nila. Ang daming mga tanim na gulay. Umuwi ako, ang daming dalang okra, talbos kamote, talong, eggplant. Kasama ko si Abraham, namitas kami. Banana daw. Madami po mga gulay doon, pumunta kayo doon. Libre. Libre po. Pumunta po kayo doon. Malunggay, kumuha kami ng malunggay. So, kailangan nating pag-aralan ano yung mga pagkain na kailangan ng ating katawan. Gaano kadalas tayong kumakain? Kailangan ba natin talagang kumain ng 3 beses? O pwedeng 2 beses lang? O pwedeng 1 beses lang? So, tingnan natin kung ano yung kailangan ng ating katawan. Kailangan din nating i-monitor yung kalagayan ng ating physical na katawan. So, andyan yung regular na nagpapa-blood test tayo. Ang purpose lang para bago pa lumala yung sakit, magamot na natin. Kasi kapag lumala yan, doon ka pa lang pupunta ng doktor, mahirap na yan. Mas malaki yung gastos, mas malaki yung problema. So, merong tamang lugar. Sa mga may edad po, sa mga seniors natin, kung sinasabi ng doktor na kailangan po kayong mag-maintain po kayo. Delikado po. Wag po nating isipin na dahil Kristiyano tayo, hindi na natin kailangan uminom ng gamot. Hindi po, mali po yun. Merong gumagamit ng instrumento ang Panginoon para ingatan ang ating physical na katawan.
Si Brother Rudy, hindi ko alam kung meron po kayo maintenance, Brother Rudy? Wala, kasi magpatingin po kayo sa doktor. Hindi lang, wala. Ano ka? Kulang po yung sugar nga. Uh, uh, so kailangan po nating ingatan ang ating physical na katawan. Sa panahon po natin ngayon, mura na lang yung gamot, yung generic. Si nanay, yung maintenance niya, ang binibili ko lang yung generic. 1,500 lang yung maintenance niya bawat buwan. So, yung iba naman libre, makakuha ka ng libre na gamot sa center. Yung gamot sa cholesterol, sugar, libre yan, makukuha mo sa center yan. So kung magkakasakit tayo, kasalanan na lang natin yun, hindi kasalanan ng Panginoon. So disobedience yun sa Panginoon. Tignan natin, sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Nung Sunday po pala, yung pagkain na hinanda ni Sister Bella, masustansya. Yung merong gulay, tapos merong protein, tapos merong carbo. Yan, masustansya yung mga ganong pagkain. Di ba mas mura pa yung ganon kaysa sa bibili ka ng pizza? O kung mag-order ka ng pizza, ng chicken sa Jollibee, mas magastos. O mas mura pa yung ganon. No? So, salamat sa Panginoon. Masustansya yung pagkain natin nung Sunday. Sa 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20, basahin po natin. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi na sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili na sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, ang ipinagbabawal ni Apostol Pablo ang mga Corinthians sa sin of fornication. Ang reason nga kasi ang kanilang katawan, ang ating katawan, hindi na natin pag-aari. Pag-aari na yan ng Panginoon. So, gamitin natin ang ating katawan para i-glorify ang Panginoon na tumubos sa atin. So, kasama na dito, makikita natin ang tamang pag-aalaga ng ating physical na katawan ay nagbibigay ng glory sa Panginoon. Alam natin at ito yung ginagawa natin. Salamat sa Panginoon, ginagawa natin. Gino-glorify natin ang Panginoon sa pamamagitan ng paggamit natin ng physical na katawan natin sa gawain ng Panginoon. Halimbawa, kung pupunta ka ng Marcos, ginagamit mo yung katawan mo. Magpipreach ka, ginagamit mo yung bibig mo para sa glory ng Panginoon. Ginagamit natin ang ating katawan sa paglilingkod sa loob ng church, sa pagtulong sa ating kapwa. Tama yun. Pero, ang sinasabi natin sa ating pag-aaral, mag-glorify natin ang ating Panginoon sa mismong pag-aalaga ng ating physical na katawan. So, dahil ito ay kautusan ng Diyos, para sa kanyang glory, ang ibig sabihin, seryoso yung pag-aalaga ng ating physical na katawan. So, ito yung makikita natin ngayon yung mali. Yung naglilingkod tayo sa gawain ng Panginoon, pero pinapabayaan naman natin ang katawan natin. Hindi nagbibigay ng glory sa Panginoon yun. Nagtatrabaho nga tayo na utos ng Panginoon, pero pinapatay naman natin ang ating katawan sa sobrang pagod. O kaya, kulang tayo sa tulog. Hindi nag-glorify ang Panginoon sa ganong klaseng pagtatrabaho. So kailangan, kapag nagtatrabaho tayo, nagmi-minister tayo, hindi dapat napapabayaan yung physical na katawan natin. So, kung ang issue pala dito ay glory ng Panginoon,
Pag-isipan natin, kapag kumakain tayo, ang pinag-uusapan natin yung regular na kinakain natin, ha? Kapag kumakain tayo, halimbawa, ang regular na kinakain mo, Jollibee, Chicken Joy. Isipin mo, tanungin mo sarili mo, nag-glorify ba ang Panginoon sa kakainin mo? Brother Rudy, anong ulam mo ngayon? So yung everyday na niluluto natin, nag-glorify ba ang Panginoon? Sa pag-exercise natin, nag-exercise ba tayo? Iniingatan ba natin ang ating physical na katawan? Kapag pinapatay natin ang katawan natin dahil kulang tayo sa tulog, itanungin natin ang ating sarili, nag-glorify ba ang Panginoon sa ganito? Kahit sa ating paglilingkod sa church, hindi dapat natin pinapabayaan ang ating physical na katawan. Kung meron kang karamdaman, hindi maganda ang pakiramdam mo, pwede kang lumiban, huwag kang munang pupunta sa Marcos Village, magpahinga ka kasi kailangan ng katawan mo. Huwag tayo mag-suicide. Hindi nalulugod ang Panginoon sa ganon. So, ang issue dito ay ang glory ng Panginoon. At alam niyo po ba, kung paano tayo kumain, kung paano natin ingatan ang sarili natin, meron itong importanteng sinasabi, nire-reflect sa ating spiritual life. O, halimbawa, alam natin ito, struggle natin yan. Sa pagkain ng masustansya, palaging labanan yan. Kakain ba tayo ng masarap o yung masustansya? O, palagi yung labanan. Alam natin to, mahirap. Pero tingnan natin, di ba sa ating buhay pananampalataya, kailangan ang self-denial. O, self-denial, yan, no? Ganda, self-denial. Self-control. Control. O sige, tingnan natin sa pagkain. Kung halimbawa, isipin mo yung yung paborito mong pagkain, yung gustong-gusto mong pagkain. O, nakahapag yung pagkain, yung paborito mong pagkain. Kaya lang, hindi siya healthy. Hindi kailangan ng katawan mo. Pero gustong-gusto mong kainin. Diyan papasok ang self-control. Ano yung paborito mong pagkain? Isipin mo. Oh. Pero hindi kailangan ng katawan mo. Pero madalas, di ba, bumabagsak tayo kasi gusto natin yung masarap. Oh. Ilipat natin yan, yung ganyan labanan sa ating spiritual life. Oh. Meron kang gustong sabihin, pero masama. Kailangan mong kontrolin ng bibig mo. Kung hindi mo makontrol yung pagkain mo, wala kang self-control, hindi mo rin makokontrol ang bibig mo kapag kailangan mo ng self-control. Oh, ito pa. Merong spiritual na labanan. Merong spiritual na labanan na meron kang galit sa iyong puso. Di ba napag-aralan natin, kailangan natin kontrolin ang ating sarili. Hindi tayo magpapadala sa passion, sa galit natin. Ngayon, kung sa simpleng pagkain lang, natatalo tayo, wala tayong self-control, ang ibig sabihin, kapag nasa matinding labanan tayo spiritually, babagsak din tayo. Self-denial. Kalimutan natin ang ating sarili, iuna natin ang kapakanan ng iba. Alam natin, mahirap yun, ha? Pero kung sa pagkain lang, bumabagsak tayo, hindi natin kayang i-deny ang ating sariling panlasa, mas lalong hindi natin kayang i-deny ang ating sarili para sa ikabubuti ng ating kapwa. O yung discipline. Yung discipline na, kapag sinasabing discipline, ang ibig sabihin, kahit hindi masarap, kakainin mo kasi iyon ang kailangan ng iyong katawan. Kahit hindi mo gusto. Kahit hindi mo feel mag-exercise ngayon, dahil yun ang kailangan ng katawan mo, gagawin mo. Yun ang discipline.
Ngayon, kung hindi natin magawa yun sa larangan ng ating pangangatawan, paano natin gagawin yung spiritual disciplines natin? Na araw-araw dapat nagbabasa tayo ng Biblia natin. Meditate. Self-examination. Yung regular na nandito tayo sa church every Sunday, kahit hindi natin feel. Ngayon, kung susunod lang tayo, kapag feel natin kumain ng healthy, kapag feel natin mag-exercise, ganun din ang gagawin natin. Pupunta lang tayo sa church kapag feel natin. Magbabasa lang tayo ng Biblia kapag feel natin. So, makikita natin, mamahalin ko lang yung kapwa ko kapag feel ko, kapag gusto ko lang, kapag ayaw ko na, hindi ko na mamahalin ang kapwa ko. Paano natin mamahalin yung kaaway natin? So, nakikita natin yung disiplina, self-control, self-denial, paraan yan para i-practice natin, kailangan natin i-practice sa ating paano tayo kumain, ingatan ng ating katawan. Dahil magre-reflect yan sa ating spiritual life. Magre-reflect yan sa ating spiritual life. Sa ating paligid, halimbawa, kung sa mga unbelievers, laganap ang paglalasing, kapag na-convert tayo, kung gusto natin maging useful at pakinggan tayo ng mga unbelievers, kailangan tayong mga mananampalataya, hindi tayo nagpapakalasing, di ba? Alam natin yan. Alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, laganap yung overweight, yung obesity, yung mga sakit na nagaling sa maling lifestyle. Kaya maraming naatake, nadadialysis, diabetes. Kung gusto nating makita ang pagbabago, ang power ng gospel sa ating buhay, ang isang paraan para ipakita natin yan sa ating physical na katawan. Ang isang paraan para maipakita natin ang pagkakaiba natin sa mga unbelievers, dapat makita yan sa ating physical na katawan, sa kalagayan ng ating pangangatawan. Dahil lang pangangatawan natin, kasama yan sa buhay pananampalataya natin. So, encouragement sa atin, na ingatan natin ang ating physical na katawan. Kasama yan sa utos ng Panginoon sa atin at paraan para i-glorify ang Panginoon sa ating buhay. Sige po, yung gusto mag-share. Gusto magsalita. So kung kakain tayo ng maayos, mag-exercise tayo, marami tayong matitipid. Hindi natin kailangan ng maraming pera dahil hindi tayo madalas napupunta sa hospital. So, ito yung prinsipyo palagi. Kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, nagiging pakinabang sa atin. At na-maximize yung capacity natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi malakas ang ating katawan. Meron pong gustong share. Sa mga, sige, papagsalitain natin, yung mga nag-gym. Si Brother RJ, maganda siguro i-share mo bro kung ano yung pakinabang na pumupunta ka ng gym. Meron ba tayong mic?
Tapos si Kotkot, pagkatapos. Tanungin natin si Kotkot. Para ma-encourage yung iba. Kasi yun ang isang blind spot natin. Hindi natin nakikita ah, yung pakinabang ng exercise. Si Brother RJ. Sige. Gaano ka kadalas bro pumunta sa gym? Hmm. Hmm. So ano yung pakinabang sa katawan mo bro? Kumpara nung hindi ka nag-gym. Mas magaan sa katawan. Nakakaiwas ka pa sa sakit. Oh. Magkano yung binabayad mo bro sa gym? Monthly? 1 year. Oh. So, i-advise mo sa mga kapatid ko na mag-gym. Ah. Ah. Kung afford lang, kung kaya lang natin, malaking tulong, malaking tulong. Yun nga. Si Kotkot, tanungin natin, kasi nag-gym si Kotkot, yung mic. Kung mapapansin niyo po, maganda yung katawan ni Kotkot, hindi yan dumarating na overnight, disiplina yan. Oh. Sige Kot, magsalita ka. Gano'n ka kadalas nag-gym? 3 to 4 times. Ano yung malaking pakinabang na nag-gym ka maliban sa pumopogi ka? Oo. O yun. Tapos mas madalang yung sakit. Oo. Ako rin, kumpara nung hindi ako nagbubuhat, ay sakitin ako. Ah, yun. Isama mo si Brother Top sa gym. Ano yun? Ilaban mo, Brother Tops. Ilaban mo. Ay! Eh, oh. Kung afford nyo rin at kaya nyo, maganda yung pupunta tayo sa gym. Ako sa bahay, gumawa na lang ako ng maliit na gym kasi yun lang kailangan ng katawan ko. Pero gusto kong nag-gym kung meron akong oras. Hindi lang natin nakasanayan dito sa Pilipinas, pero sa halimbawa sa US, regular na nag-gym yung mga tao.
Huwag na natin tanongin si Brother David. Gusto naman, narinig ko lang po siguro. Simula po nung humito ako sa pag-gym, year 2022, humito na ako eh. Full stop talaga. Prevention po. Ang dami po lumakas na sakit ngayon sa akin. Mm. Hindi niyo po maitatanong sa self-treatment ko. Meron po ako maintenance ngayon na iniinom. Dati wala. Dati wala. Yun. Kaya ngayon, yung ginagawa ko po, pakonti-konti. Kasi hindi po talaga yung pag-gym eh. Hindi po bigla talaga. Ngayon po, sinisimulan ko. Pero madali akong hingalin, madali akong masakit sa katawan. Mm. Kaya po ang hayaan ko lang, may dadagdag ko sa mga kasama ko na nag-gym ngayon. Kung mag-i-stop, hindi yung full-stop. Patuloy pa rin. Sa dalawang beses, Twice or thrice a week. Ganyan. okay po yun. Ba't mo binigay kay Brother Jano? Bro, hindi ko pinapabigay sa'yo ha. Siya yung nagbigay. Hindi ako. Hindi mo rin Pero nag-gym ka dati, no? hindi man halata. Pero wala ako nag-gym. Hindi kami Ate, yan lang. Ako kasi hindi, bago ko na yung gym. Meron kasi kasabihan ng mga sasabihin. Kung ayaw mo sumakit yung ulo mo, huwag ka magpapacheck out. Oo. Kasi, kaya ito ang hawakan na hindi sa kaliwa sa akin. Kaya sa kaliwa sa yung pinera na sa akin na kailangan na pa-check out before yung pa-check out ng ibig. Biglang pumasok sa akin nila kasi sabi sa akin ng mga piling ko, kailangan na. Ayaw ko sumakit ang ulo ko. Huwag kang magpapacheck up. Kasi sasakit ang ulo ko. Wala na. Which is hindi ko naman ginagawa kasi ako kailan na, mas pala-test ako, na-test lang yung hapon ko. Pero in the end, kailangan pa naman magkamot ng tumas. And medication pa naman ako. Ngayon, nagano ko sa mag-gym, sa akin, hindi lang, meron ang alternative ko since hindi ko na nagkaroon mag-gym sa kakulangan sa oras, may pamilya na. Ang ginagawa ko na talaga ngayon issue, dapat makapag-lahat ka. Okay. Kasi kung hindi mo kaya mo na nag-gym, at least mag-lahat ka ng kahit isang oras na maglakad. Isang oras. Yun yung nire-record ko sa sarili ko, ginagawa ko sa week, everyday. So, sa akin, hindi ko nagagawa yun everyday, pero at least meron ako 4 times a week, 1 hour a day. Tapos, sinisigurado ko sa sarili ko na makalakad ako ng 5 kilometers. Yeah. So, inoras ko yung sarili ko. Dati 3 kilometers lang eh. Hindi lahat ko within 1 hour. Kasi 1 hour lang yung natin ako ibigay. Oras. Noon na dahil sumasimula lang 3 hours na 8 kilometers. Pero ngayon, every 5 hours, 5 kilometers na. Pero in the long run, target ko yung 10 kilometers per hour. May tinatawag ko sa umalis ako sa mga joggers, sa group. So may tinatawag kami pace. So kaya ang pace ko nasa 10, 11. Kasi mabagal talaga ako. Yung mga kasama ko kasi, ang pace nila is 7.5, which is more on mabilis maglakad yun. Lakad siya talagang tawag na nila eh. Mabilis maglakad. Kaya mas layo ang nararamdaman nila. At ang tinatagay ko since nakasalit kasi ako sa dance, kaya cardio lang ito yung hinahabol ko. Parang hindi na magbalik sa akin. Kaya pala pumapayat ka ng konti, ano? In January, mga 3 kilograms yung pinagasan. Within 10 days. Oh? Kasi 3 kilos na ba? Oh? Para makita ko may improvement. So, nung nabili yung kanan, tinibok ko agad yung gano'ng kabigat.
Tapos habang nag-exercise, so yun, 3 kilos na. I-monitor namin yung ano mo, yung pagbaba ng timbang mo. Sige po, kung sino pong gustong. Si Sister Susan po, nag-exercise po kayo, Sister Susan. Meron po kayong basketball court sa, pagkatapos si Joshua. Meron pong basketball court sa harapan niyo, kahit umikot lang po kayo doon, malaking tulong po. Ah, hmm. Opo. Opo. Okay, salamat po. Salamat. Opo. Opo. Pero maganda rin po maglakad sa harapan ninyo, yung basketball court. Wala po kayong maintenance? Oh, wala po kayong sakit? Nagpapatingin po kayo ng doktor? Oh, blessing po. Brother Jano, nagpapa-blood test siya, no? Sister Susan? Nagpapa-blood test regular? Hindi. Pa-blood test po kayo. Opo. Kasi po, kapag ganyan na edad, sigurado merong maintenance po, madalang lang yung wala. Hmm. Meron po libre, meron libre. Yung OFW hospital po, no, Sister Josie, libre po doon, no? Yung mga merong OFW. 3 months, yun, libre po doon. Madami na po libre ngayon. Maghanap lang po tayo. Si Brother Joshua, mayroong gustong i-share. Si Brother Joshua, pumayat siya. Dati, mataba rin siya. ayun po, Ano palang ginawa mo? Bro, paano ka pumayat? yun po yung sa diet din po. Kailangan ko gusto makasanayan po kasi hindi po siya ganun kada disiplina. Kasi nakasanayan ng katawan na yung maraming carbs, Ah, unti-unti po yun. Kailangan day by day, week by week, unti-unti po yung bawas sa mga baso sa masabi po yung katawan. Kasi pag biglaan po kami, hindi po maganda. oo, tama. So, tapos, another din po yan, most of the time, 1 week a day. Minsan, matamal na sila yung 2 times a day yung atin. Pero most is 1 week a day lang po. Oo. And, bawas po, kung wala rin po rice, kasi pag once na nakapag-bed na ako, hindi na talaga ako mag-rice. Yun, disiplina. Disiplina. Tapos po, sa exercise naman po, nag-invest po talaga ako dun. Nagpatuloy po ako ng mga equipment sa bahay, treadmill, downhill, Mm-hmm. abdominal roller, gano'n. So, yung madalas ko lang nagagamit sa mga since maliit po, yung kung treadmill, yung ano po kasi yung dumbbell,
Oo, oo, oo. So, siguro yung mga September hanggang March na nakapag-download po ako. Tapos, ngayon lang po ako hindi nakakapag-download. Ang observation ko rin po doon, since bumaba or bumaba yung aking weight. Mm, So, madali po yung movement. mm, Every time I walk outside from school, papuntang bahay, pauwi, naglalakad ako, mas madali. So, in a way, actually, tinatry ko kasi mm. pag nasa daan kayo kayo and seeing what you are going through, minsan may parating mga sasakyan. Yun, kailangan mo kilala yun. Siyempre, kung medyo mabigat sa katawan, ang hirap huminga. Tama, So, tama. pero kapag yun, kapag medyo mabilis yung pag-ano mo, kilos mo, bago pa makakarating yung sasakyan or babanggaan sa'yo, babanggaan mo, is nakakilagay na. Is nakakalaman mo yung observation mo rin when you are, minsan na yung pagpapaano sa paglalakad, since every day ko nag-attend lang sa 30 minutes to 1 hour a day. Oh, Ayun po. Dahil sa yung paa, sa paglalakad, yung ano yung mabilis, makarecover yung paa kasi ako, madalas akong mapatid, alam mo natin. oo. So, since pag napapatid ako, hindi talaga ako lumakagsak kasi yung paa ko, alam na yung balance game. Parang gano'n, kahit mabigat ako yun na akong gabi. Yun. Kasi sanay sa paglalakad yung paa, mabilis yung recovery. Kaya Mm. napakulma po kayo ng diretso, mabilis po makabalance. Parang ganun po yung nakapansin ko. And yung paglalakad, hindi po kayo, alam mo yung mabilis po yung body coordination. Yun po. Wow. Ah, nakaka-challenge po si Brother Joshua. Hindi siya nakakakita, pero nagagawa niya yung ganun. So, nakaka-challenge po. So, nag-invest siya sa ah, gamit sa pag-exercise dahil kailangan talaga ng ating katawan. So, meron namang basic. Hindi naman kailangan gumastos na malaki kung hindi natin kaya. Meron mga basic. Pero kailangan natin mag-exercise, kumain ng tama, matulog ng tama para din sa atin, para sa glory ng Panginoon. Sige, Brother Joshua, pakisara sa panalangin.